So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito ulit tayo sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin ngayong 2026. Sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Ano nga ba ito? Ito yung Keyway Cafe Racer 152. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin. Tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos siya. Walang hinto, walang preno. 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 Init wala akong pagka-ride pa rin sa kalsada. Ulan bahala na content ko, armas ko sa laban. Gasgas, sugat, parte yan ng eksena. Motovlogger ako, hindi ako basta-basta. Camera on, walang cut, lahat totoo to. Tropa sagad, pangarap ko dire-diretso. Pagod na katawan, hindi yan hadlang. Habang humihinga, tuloy ang laban. Walang hinto, walang preno. Hello mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong at naghihingi ng update para dito sa may Cafe Racer 152 ng Keyway. So available po sila dito ng black combination ng gold lining na decals. Ayan, available po sila ng isang unit din dito. So ito yung mga Cafe Racer na talagang parang hindi mo na kailangan mag-additional ng mga accessories. Talagang pag itong binili mo, ito na yun, on the go na talaga. So konti na lang yung idadagdag mo rito. Para sa akin, maglagay kayo dito ng ng saddle bag. Ayan, pwede dito sa gilid, palagay na lang kayo ng bracket dito para sa saddle bag, di ba? Tapos yung design niya kasi talaga talagang classic na classic talaga yung kanyang design. Pero sana dito yung kanyang headlight isa na upgraded, gawin natin projected lamp dahil nga uso naman talaga ngayon yung mga LED na headlight. Okay, so at least hindi maapektuhan yung pagka-classic niya. Okay, para mga modern classic na yung dating. Pero sana dito yung kanyang signal light gawin nila pa round style, pa bullet type, tapos maliit lang. Ang cool nun. Tapos LED para mas maliwanag. Okay. Pero ito sobrang flexible ng kanyang signal light. Ganun din sa likod. Okay. Pero yung kanyang taillight, gusto ko na yung taillight niya. Maliit lang, sakto lang dun sa motorcycle. So makina nito 152 or nasa 150cc up. Okay, so maganda na rin yon kung gusto niyo ng may hatak talaga, tapos mapormang motor. Kasi kapag mga ganito talaga, yung mga inuupuan natin, para tayong mukhang artista tayo rito, para mga Daniel Padilla tayo rito pag ganito yung motorcycle natin. Pero tapos yung kanyang handlebar is naka upright position naman, medyo yung lang, sporty position lang, o medyo nakayuko tayo dito. Pero ayan, tingnan natin kung talagang yuyuko tayo rito, tsaka kung abot ba natin ng isang tono. So 5'2" ang ating height. Okay, side stand natin, maganda yung pagkaka side stand nya, talagang naka bend siya ng maayos. So puan natin, wow, ay ko sumakit yung balakang ko dun parang ganito talaga siguro pag tumatanda na. Yan. So sobrang tingkayad tayo rito, pero ayan, ganyan ang itsura natin. Okay, manageable naman siya, magaan yung motor, medyo sub nga. Hindi siya ganun ka upright position, pero medyo sub nga yung kanyang upo natin dito. Okay? So lang tayo, alalay lang yung ating rear brake. Ayan, yung paa natin, para at least hindi tayo bumuwal in case man na hindi natin abot yung kabila. Madali lang naman yan. So kapag kailangan natin doon sa kabila, ganun lang, slide lang tayong konti, tapos apak tayo dito. Ganun lang pag nasa traffic tayo. So para sa mga 5'2" na kagaya ko at gusto ng mga ganitong motorcycle, marami namang way para para masakyan to. So hindi ka mabubuwal basta alam mo yung technique kung paano. Okay? So yung shock niya sa harap, sobrang nito. Sobrang lambot nung shock niya. Okay, sabihin natin mga 8.9 out of 10. Sa likod, malambot din. Siguro mga 8 out of 10. Pero ganda rin. Kasi yung shock nito sa likod, may baso na rin. Kaya maganda rin talaga yung suspension nito. Turning radius niya, hindi siya ganun kalawak. Kasi nga parang
Alam nyo naman, classic bike to. Tumatama talaga dito sa kanyang gas tank. Okay, pero goods na yan para maka-U-turn tayo ng maayos. So, yan. So, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? So, sa tingin nyo, comment nyo naman yan. At dun sa mga nakagamit nito, share nyo naman dyan para at least dun sa mga willing bumili ng ganitong motor, alam nila kung ano yung ine-expect nila dito sa motorcycle na to. Para at least makatulong tayo sa kanila at makapag-decide sila kung ito nga ba yung motorcycle na gusto nila. Diba? So, ayos yan, diba? So, center stand natin, kung magaan din ba siyang center stand. Pero pag nakaganito, mukha siyang mabigat eh. Pero center stand natin, try natin. Yan, madali lang din naman siyang i-center stand. Ayos. So, ayun ang mga best, no? Available nga po dito ang Keyway Cafe Racer 152. May available silang unit dito na, yan, ito yung design nila. Pero parang same pa rin naman yung model dati at wala silang masyadong binago dito sa motorcycle na to. So, comment naman kayo dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga pwede nilang i-upgrade para dito? Gusto nyo ba ng FI neto? Sige, sigawin nyo, di ba? Tapos mga upgrade para dito. Pero sana hindi mawala yung pagka-classic nung bike. Ayan. So, umpisa natin yung walk around. Let's go. So, ayun na nga, sa kanyang headlight is naka-bulb type pa rin naman tayo rito. May malaki at maliit na bulb. Meron tayo signal light dito na bulb type din. Sobrang flexible niyan. Pero suggest ko nga na sana pa-bullet type tapos round style para at least mas classic na classic yung design niya. Meron tayong telescopic fork at meron din tayo ritong reflector. Side by side naman yan. May rubber boots din tayo rito. Fender natin dito is plastic. Pero karamihan sa mga ganito, parang dati metal eh. Pero ito, plastic, flexible. Tapos meron tayo ritong lining na decals na kulay gold and white. Ayan, may keyway din tayo dito sa part na to. And then, meron tayong single disc brake, dual pad caliper na kulay gold yung kanyang paint job. Naka-wide spoke din tayo rito. Ang size dito sa harap ay 3.75 by 17. Ayan, maganda yung spoke niya. Cordial yung kanyang brand. Okay, dito naman sa side ng makina. Ito yung design. Ayan, ganda ng chassis. Ganda yung pagkaka-build dito. Pero dito sa ilalim, pwede yung paglagyan to ng ng engine guard para at least may protection yung ating makina dito sa ilalim. Ito yung design niya para sa side. Okay, tapos ito naman, parang dito yung battery eh. Tapos may bukasan dito. Feeling ko nga dito yung battery. Naka-single head shifter tayo rito. Napi-flip yung kanyang foot pegs, combination ng rubber and metal. Same lang din dito sa angkasan. Tapos meron din yung bracket dito. So pwede nyo tanggalin din to kung ayaw nyo mag-angkas. Diba? Kasi nga, yung nito, yung part ng upuan, itong part na to, natatanggal to. Pero kung ayaw nyo magpa-angkas, at pwede nyo tanggalin to. Diba? So, yan, may support naman siya dyan. Tapos, naka-dual shock tayo rito. Adjustable yan na may, na rin tayo rito, may baso. And then, meron tayong cover para sa chain. And, yung kanyang sprocket size dito ay 40. Yung kanyang size. Ayan. So, naka-word spoke, naka-drum brake din tayo rito sa likod. Ang size naman dito sa likod ay 180 by 17. Ayan. Cordial din yung kanyang brand. Ayan. So, sa upuan, ganyan ang design niya. So, ito may cover pa to. Pero pwede nyo tanggalin to para maangkasan. Pero maganda yung kanyang, yung design ng kanyang leather. Ayan. Pero ito mukhang stitches eh. Pero hindi siya stitches. Ayan. Malambot yung upuan. Sobrang lapad din niya. Makapal din yung foam na ginamit. And then, meron din tayo dito na gas tank. Ang laki din ng gas tank niya. Ito yung cup niya. Okay. Tapos ito yung design. Same pa rin naman dati. So, sana dito mag-improve din sila ng design. Okay, sa mga darating na lalabas pa. Diba? So, ganyan ang itsura niya. Okay, dito naman sa taillight. Ayan, meron tayo ritong LED. LED ba ito? Mukha siyang LED. At hindi ko din sure kung LED siya. Pero, ayan. Okay na yung ating taillight dito. Bagay na sa kanya yung size ng taillight niya. Pero dito sa signal light, ayan, suggest ko bullet type. Tapos, tight bulb type. Okay, so lagayan ng plate. May reflector din tayo rito. Mahaba din yung fender niya. Ito is, rin to, plastic din.
Yan. So, dito naman sa side, meron din tayo dito cover ito. Ano to? Metal. Yan. Malalaman mo naman kung metal kapag tinuktok mo siya. Yan. Maganda rin yung kanyang tambucho. Mahaba din. And dito naman din sa side is meron tayo rito kickstart. Mga carb type din tayo rito. At Japan yung kanyang brand nung kanyang carb. Ayan. Ito naman yung side ng makina. May keyway din tayo rito. May monitoring tayo ng oil kapag pwede na tayo magpa-change oil. Rear brake pedal, smooth lang din. Ayan. So, sa kanyang panel gauge, meron tayo rito ang analog and digital combination. Speedometer, odometer, signal light, neutral, yung kanyang gas tank o yung fuel gauge pag naka-high beam. Tapos ito yung ignition niya. Simple lang din yung ignition. And then, wala tayo ritong USB charging port. So, yung mga pwede nating isuggest kay keyway na sa nalagyan ng USB charging port. Tapos, upgrade ng headlight. And then, yun lang. Upgrade ng update ng mga decals na pwede natin paglaruan pa, di ba? So, sa mga switches niya, meron tayong kill switch, park light, headlight, electric starter, lever natin malapad din. Smooth naman, makapit yung grip niya, mataba. Yung throttle is mababaw lang. Sa side naman, yung clutch natin dito, smooth lang din. May rubber tayong ganyan. May choke. To, flasher. And then, high and low, signal light. And then, busina. Ayan. Ganda rin yung kanyang handlebar. Ayan, gold. Or gold tuloy. Silver. Ayan. So, wala siyang paint. Okay, yan na yun mismo. So, yan. Yan yung kabuuan ng ating motorcycle, itong Keyway 152 or Cap Racer 152. So sa lahat ng mga gustong bumili na ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa may Mitsubishi San Rafael branch at sa mga willing talagang bumili ng ganitong motor. So sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong update. Ayos yan. So ayun na mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Walang breno, walang rito, walang breno. Init wala akong pagka-ride pa rin sa kalsada. Ulan bahala na content ko, armas ko sa laban, gas-gas, sugat, parte yan ng eksena. Motovlogger ako, hindi ako basta-basta camera on. Walang cut, lahat totoo to. Trotas agad, pangarap ko dire-diretso. Pagod na katawan, hindi yan hadlang. Habang humihinga, tuloy ang laban. Walang rito, walang preno. So okay lang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush! Hanggang dulo, walang ito, walang breno.